Babawiin na sana ni Margaret ang kanyang kamay, pero hawak na nito iyon ng mahigpit. Not yet. Noon ko pa gustong maramdaman ito. Nang makita kitang umiiyak sa Hong Kong, gusto kong halikan ang bawat butil ng luha mo. Sabi nito sa mahinang boses, pero malinaw sa kanya ang mga salitang binitiwan nito. Hindi siya kumilos ng dahan-dahang lumapit ang mukha nito sa mukha niya. Kusang napapikit ang mga mata niya nang maglapat muli ang kanilang mga labi. Nabitawan niya ang hawak na baso. Ang mga bisig niya ay kusang pumaikot sa liig ng binata. Nagsimula siyang rumusponde sa halik nito. Naramdaman niyang binuhat siya ng binata. Wala na siyang pakialam. Handa na siyang ipaubaya ang sarili sa kakaibang pangangailangang nabuhay sa pagkatao niya. Where we are going? Tanong niya. Hindi iyon ang daan pabalik sa hotel. I am taking you to a special place. Bulong nito. Isiniksik na lang ni Margaret ang mukha sa malapat ng dibdib ng binata. Sa isang cabin sila tumuloy. Ibinaba siya nito sa ibabaw ng kama. Hinawakan nito ang pisngi niya. Mahal kita, Margaret. I want to make love to you now. You want to make love to me? That's different. You don't love me. Naawa ka lang sa akin. Hindi nag-iisip na sinabi niya. Hindi ikaw ang tipo ng babae na kaawaan lang. I love. Hindi na nito nagawang tapusin ang sinasabi dahil hinilan niya na ito at siniluhan ng halik ang mga bibig nito. Pakiramdam niya ay kaya niyang gawin ang lahat sa ngayon dahil walang mapagsidlan ang kakaibang tuwa ang nararamdaman ng puso niya. Sinubukan niyang iparating dito ang kaalaman niya sa paghalik. At tila natutuksong nanatili itong parang tuon. Titigil na sana niyang ginagawang paghalik dito. Nang lumipat sa batok niyang isang kamay nito. At isa pa ay humapit sa katawan niya papalapit sa katawan nito. The next moment, she found him lying on top of her. We can still stop if you want. Humihingal na sabi ng binata nang tumigil sa paghalik sa kanya. Sa halip na magsalita, ay kinabig niya ang binata para halikan. He took that as her answer. Maingat pero sigurado ang mga sumusunod na kinilos nito. When he took her ay sinubukan niyang itago ang kirot na nararamdaman. She wanted to make him believe that she was an expert in bed. Like him. Pero nabigo siya. Iniisip niyang pinagtatawanan siya nito. Pero masuyo siya nitong niyakap. Mas naging maingat ito sa pagkilos sa ibabaw niya. Hanggang sa tuluyang mawala ang sakit ng kanyang nararamdaman. At sabay nilang narating ang sukdulan. Nang mahiga sa tabi niya ang binata, ay ipinikit niya ang mga mata at nagpanggap na natulog. Naramdaman niya ang pagdampi ng mga labi nito sa sulok ng kanyang bibig. Makalipas ang ilang sandali, napantay ang paghinga nito. At di ito kumikilos, ay iminulat ni Margaret ang mga mata. Para lamang mamilog ang mga iyon, nang makitang nakatitig sa kanya ang binata. My lovely doctor, you're blushing. Tukso nito sa kanya. Habang nakatitig sa mukha nito, isang bagay ang nakumpirma niya. I love this man. At labis ang ginawa niyang pagpigil para lang hindi maisatinig iyon. Parang bago ang lahat sa kanya. Ang tumawa. Ang makipag-usap sa ibang tao na walang pag-aalinlangan. Ang mapangiti sa mga pagkakataong napalingon siya sa binata. Nang walang guilt na nararamdaman. May mga kumukuha ng litrato nila. Nang banggitin ng binata sa kanya, ang tungkol sa charity event,
ay pumayag agad siya. Hindi naman siya nagsisi na sumama siya dito. May sharing, gift-giving, at hunt for happiness. Parang magpapamilya ang turingan ng mga dumalo. Marami sa mga nakausap ni Margaret ang nawalan din ng minamahal, iniwan, hiniwalayan. Sa maraming pagkakataon ay tagapakinig lamang siya. Sa bawat kwentong naririnig ni Margaret ay napapagaan lalo ang loob niya. She was not alone. Hindi lang siya ang nasaktan, kaya wala siyang karapatan. Umakto na parang siya ang pinakawawang babae sa buong mundo. Nang magdapit hapon, ay naghanda na ng mga dumalo para umalis. Bakit ka nakangiti ng ganyan? Tanong niya sa binata, nang hindi pa rin napapalay sa mukha nito ang ngiti. Nakakahawa kasi ang ngiti mo, sabi nito. Totoo ba iyan? O binubola mo lang ako? Seryoso ako. I mean, ang ganda ng ngiti mo. Mas tumingkad ang ganda mo. Simula nung mas madalas ka nang ngumiti. Ipinakita sa kanya ng binata ang kuha nitong litrato niya. She was smiling in the pictures. Kaya pala hindi ka nakipag-usap sa mga participants kanina. May iba ka palang pinagkakaabalahan. Kinuha niya ang kamera mula sa binata at tiningnan ang mga mukha nito. I promise, I'll never make you cry. Hinaplos nito ang pisngi niya. Hinding-hindi ko na makakalimutan ang ngiti mo. Bulong nito. Bago binaba ang kamay para kabigin siya. Wala siyang naramdamang pagkakaasiwa sa ginawa nito. Sa halip, pakiramdam ni Margaret ay ligtas siya. Hindi sila nag-usap tungkol sa namagitan sa kanila. Pero kontento ang dalaga kung anumang meron sila ngayon. At sinabi ng binata na mahal siya nito, di ba? Hindi siya nito basta lang iiwan. Nang humarap sila sa dalampasigan, ay papalubog na ang haring araw. Thank you. Walang mapagsidlan ang tuwa sa puso niya. Ilang sandali pa, ay kusang kumawala siya sa pagkakayapos ng binata. May bagay na dapat noon pa niya ginawa. Mabilis niyang tinanggal ang kwentas na suot. What it is? Tanong nito sa kanya. Itinaas niya ang kwintas sa pagitan nila. Nakasabit doon ang engagement ring niya. Isang pangako ang pinanghahawakan ko. Margaret, you don't have to do this. Dapat ay noon ko pa pinalaya si Ferdy at ang sarili ko. Sabi niya. At pagkatapos ay itinapon sa dagat ang kwintas kasama ang singsing na pendant. Goodbye. Sa ngayon, ay handa na siyang magsimula ng bagong alaala. Sabi nga ng mga kausap niya, dapat na siyang mag-move on. Matagal na dapat niya iyong ginawa. Nang ibaling niya ang tingin sa lalaki, ay wala na ang ngiti nito. Blanko ang ekspresyon ng mukha nito. Gustong magsalita ni Francis, pero kasamang inanod ng kwintas ng dalaga ang kanyang tapang. Akala niya ay madali lang ang lahat, pero hindi pala. Ngayon ay natatakot siyang baka hindi niya mapanindigan ang lahat. Baka hindi niya matupad ang pangako kay Margaret na hindi ito paluluhain. Paano kung siya rin ang bumura ng mga masayang ngiti na ibinalik niya sa magandang mukha nito? Pinanood niyang tumakbo si Margaret at nagtampisaw sa tubig. She looked so carefree. Malayo sa babaeng nakita niya sa Hong Kong. Ma, I'm sorry. Mahal ko na po ang anak ng taong nanakit sa inyo. Nang lumingon si Margaret sa kanya, ay isang matamis na ngiti ang nakapaksil sa labi nito.
Mabilis na nakunan niya ito ng litrato. Nagtagumpay ka na sa misyon mo, Francis. Hindi na niya nakita ang sarili na naghihintay sa altar. Wala siyang karapatang paabutin doon ang relasyon nila. Dahil baka masaktan muli si Margaret kapag nalaman nito ang totoo. Kaya habang maaga pa, ay gagawa na siya ng paraan. Dahil sa galit, ay nabulag siya sandali. Gusto niyang maghiganti sa ama ni Margaret sa lahat ng mga bagay na gusto nito. Nang makilala niya ang dalaga, ay nabago ang lahat. Para siyang bangka na sandaling nadala ng alon. Pero nang maglaon, ay nagawang umayos ng takbo. Kumakaway si Margaret sa kanya. Gumanti lang siya ng kaway. At sininyasan itong tumingin sa kamera. Tonight, he would make feel her how important she was to him. Pagkatapos, ay magsisimula na siyang mag-move on. Simpleng dinner lang ang gagawin nila. Pero hindi siya magkanta-tuto sa pag-aayos ng sarili. Gusto niya maging maganda sa harapan ni Francis. It was like being on a first date again. Isang puting tube dress ang pinili ni Margaret at pinarisan niya ng pulang stilettos. Kanina pa siya nakatitig sa refleksyon niya sa full-length mirror pero hindi pa rin siya makontento. Nagre-retouch siya ng lipstick nang makarinig ng sunod-sunog na katok sa pinto. Si Francis ang napagbuksan niya at automatikong gumuhit ang isang ngiti sa mga labi nito. He was so handsome in his black long sleeve and gray slacks. Isang humahangang tingin ang ibinigay nito sa kanya, melting her heart again. Shall we? Tumango siya. Pumaikot ang kamay nito sa kanyang baywang nang naglalakad na sila sa pasilyo sa labas ng kanilang suite. Sumakay sila sa elevator. Akala ko ay maghahapunan lang tayo. Sa baba ang restaurant, di ba? Magdi-dinner tayo. In a special place. Tinaasan niya ito ng kilay. Hindi ang special place ang iniisip mo ang pupuntahan natin. Naaaliw na sagot nito. She rolled her eyes at him. Bumukas ang elevator sa isang malawak na silid na may dim lighting. Nang lumabas sila at maglakad ay tumambad kay Margaret ang puting rose petals na nakakalat sa sahig. Ano ito? A surprise for a lovely lady. Nakaalalay ito sa siko niya. Iginiya siya nito sa isang mesa na nakaset up malapit sa glass windows na nagbibigay ng magandang view ng karagatan. Nagdasal muna sila bago kumain. Nagsimula na siyang sumubo pero nanatiling nakatitig lang si Francis sa kanya. May dumi ba ako sa mukha? Ibinaba niya ang hawak na kubyertos. Bakit kanina ka pa nakatingin? Naisip ko lang. Paano kung hindi tayo nagkita sa Hong Kong? Paano kung hindi ko nabili ang hospital ninyo? Kasama kaya kita ngayon? Kung hindi na hospital si Papa, baka nasa Cebu pa rin ako. Nagre-report sa consultant ko at nag-a-admit ng mga makukulit na bata. I'm sorry about... Hindi itinuloy ni Francis ang sasabihin. Don't be. Nakapag-isip na rin ako. In a way. Blessings in disguise. Ang pagkakasakit ni Papa. Nagising ako na hindi tamang tinitikis ko sila. At ang sinisisi ko sa pagkapatay ni Ferdy. May kasalanan ako sa nangyari. Kung hindi ikaw, may ibang tao marahil ang makabili ng hospital. At baka wala na talagang pag-asa na mapapasa amin pa ulit iyon. Alam kong napabayaan din ni Papa ang pagpapatakbo doon. Kaya nangyari iyon. Hindi mo naman intensyon na saktan ang pamilya ko. Diba? Hindi na ito na kontento pa.
Pagkatapos kumain, ay sinamahan siya ng binata sa silid niya at nag-usap sila tungkol sa propesyon niya. Marami din siyang nalaman tungkol dito. Maya-maya ay kinuha ni Francis ang cellphone nito at nagpatugtog. Hindi ko nagawang makipagsayaw sa iyo sa welcome party para sa akin. May I have this dance, Margaret? At dito na po nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.